Amen. Praise the Lord at tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita natin malapino na dadalhin po sa atin nating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Galoyan. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Paulo Bondok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran at nagpapaabot din po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa lahat po ng mga apo, mga manugang na ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala, mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood at maligayang pakikinig po sa inyo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, makiisa po tayo. Sama-sama po tayong manalangin upang habang pinakikinggan po natin ang banal na salita ng Diyos ay maabot na po kayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa dakilan Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, mga pagkakasala. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami, linisin mo pong aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, Panginoon. Ipuhin mo ang aming mga bibig, malapan upang maging banal at maging makapangyarihan sa lahat ng mga nakaririnig ng mga salita. Bigyan mo sila ng pananampalataya, malapan lalo na po ang mga may sakit, may mga taglay na karamdaman, magimala po kayo sa kanila. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Puri po ang ating pinakamamahal, paano maminamahal, kaya libuksan natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Deuteronomio 4, talatang 29 hanggang 31. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatay 4, talatay 29 hanggang 31. Ngunit, mula roon ay iyong hanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan. Kung iyong hanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kanya pababayaan ni lilipuling ka niya, ni kalilimutan ng tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Amen. Amen. Rin pong ating pinakamamahal Panginoon, maminamalang ating paksa ay pamamagatan po natin. Why do good people happen bad things? Bakit nangyayari sa mga mabubuting tao ang mga masasamang bagay? Alam niyo, maminamahal, minsan may mga bagay tayong hindi maunawaan patungkol po sa plano ng Diyos, patungkol po sa kalooban ng Diyos. Minsan, pag may dumarating sa ating mga problema, may mga dumarating na karamdaman, mga pagsubok, ay naitatanong natin sa ating sarili o naitatanong natin minsan sa ating mahal na Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Bakit pinaintulot ng Diyos na maging kapalaran ko ito? Napakarami namang taong mas masama pa sa akin. Bakit hindi na lang sa kanila nangyari yun, nangyari sa akin? Ganun minsan ang dumarating sa isip natin, maminamahal. Pero katulad po, maminamahal, ng nabasa po natin sa banal na kasulatan. Sabi po rito, maminamahal, sa panahon po ng mga kapigatian, kapag tayo po ay nasa kabagabagan, ang sabi ng banal na kasulatan, sa manguling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon Diyos. Ang sabi, mula doon sa kapigatian, mula sa mga kabagabagan, sabi ng Biblia, ay hahanapin mo ang mahal na Panginoon Diyos. Amen. Masusumpungan mo siya. Kung hahanapin mo siya ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa mo. At ang sabi, sa panahon na ikaw ay nasa kapigatian, ay manunumbalik ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang ating Diyos ay maawaing Diyos at hindi niya kalilimutan ang mga pangako niya sa atin.
Minsan, maminamahal, kaya hindi po natin na naiintindihan ang mga plano ng Diyos. May mga bagay pala, maminamahal, na gustong ipaalam sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang unang-una, dapat po nating malaman, wala namang matuwid, maminamahal. Amen. Kahit sabihin natin na tayo po'y naglilingkod na sa mahal na Panginoon, o kahit sabihin natin, maminamahal, na hindi naman tayo nakakaargabyado ng tao, hindi naman tayo, mga minamahal, na nang-aabuso sa iba. Pero sinabi ng Biblia, maminamahal, walang ibang matuwid kundi ang Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Pero dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, may mga layunin. Bakit nangyayari sa ating mga mabubuting tao ang mga masasamang bagay? May mga dahilan yan, mga minamahal. May plano ang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Psalms 34 verse 19, marami ang kadalamhatian ng matutuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng bagay. Talagang kasama po sa paglilingkod sa Diyos, kahit matuwid po tayo kasama sa paglilingkod sa Diyos, yung mga kadalamhatian, yung mga kabagabagan. Kaya nga dito po sasagutin ng mahal na Panginoon ang mga katanungan natin sa puso natin. Bakit nangyayari sa mga mabubuting tao ang mga masamang bagay? Unang-una, sinabi ng banal na kasulatan, may magandang layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag dumarating po yung mga kabagabagan na yan, mga pagsubok na yan, sabi ko nga sa inyo, maminamahal, tayo po ay sinusubukan ng mahal na Panginoon, dumarating sa atin ang mga kabagabagan, ang mga kahirapan, hindi para tayo po iparusahan ng Diyos. Hindi para tayo po, mga minamahal, ay dumanas ng kahirapan, mga minamahal, dahil pinarusahan tayo ng Diyos. Hindi po. Minsan, maminang pinaintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon yan sapagkat meron siyang magandang layunin. Amen. Sinabi ng Biblia, maminamahal, na, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga tinawag ng Diyos, sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, alinsunod sa kanyang magandang layunin. Basta dumating sa atin mga minamahal ang mga pagsubok, dumating sa atin mga minamahal ang kabagabagan, huwag kang tumingin mga minamahal sa pagsubok. Huwag kang tumingin sa iyong kabagabagan. Ang tignan mo, ano ang plano ng Diyos. Sabi rito mga minamahal, hindi niya tayo, sabi ng Biblia, ng banal na kasulatan, nalalaman niya ang mga bagay na pinag-iisip niya sa atin. Pag-iisip na sa kapayapaan at hindi sa kasamaan upang bigyan tayo ng mabuting wakas. Amen. Basahin po natin itong dalawang talata, maminamahal, Roma 8:28 at Jeremias 29, talatang 11. Ito po, maminamahal, napakagandang pangako ng Diyos. Kapag tayo po'y nasa kabagabagan, kapag tayo po'y nasa kapigatian, may magandang plano ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Roma, mga taga-Roma, Kabanatay 8, talatang 28. Sabi po dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makutwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Dito sa Jeremias, Kabanatay 29, talatay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Yan po, maminamalang sagot ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, nalalaman niya ang mga pag-iisip na ating iniisip. Ang iniisip ng ating mahal na Panginoon sa atin. Sabi ng Biblia, pag-iisip tungkol sa kapayapaan upang bigyan tayo ng pag-asa sa huling wakas. Magtiwala po tayo sa magandang plano ng Diyos. Mga minamahal, ipasa Diyos po natin. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, 10 years at pagkalipas ng 10 taon, 10 years from now, 20 years from now, 50 years from now, alam na ng mahal na Panginoon. Pero tayo po, kasi ang alam lang natin yung oras lang natin na ito. Amen. Itong Itong sandaling lang ito, mga minamahal. Kaya nga, iniisip natin na masama yung nangyayari sa atin. Kasi hindi natin alam, mga minamahal, yung mangyayari pa bukas, mangyayari sa susunod na bukas.
Ang mahal na Panginoon, alam niya na ang mangyayari 10 years from now, 50 years from now, 20 years from now, o 100 years from now. Amen. Alam niya na, maminamahal. Kaya nga, mayroon siyang magandang layunin sa atin, maminamahal. Katulad ng nangyari po kay Joseph. Si Jose, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, sa buong bahagi yata ng buhay niya, maminamahal, hindi man niya naranasan mula sa kanyang pagkabata hanggang siya naging binatilyo, hindi man lang niya naranasan, maminamahal, na naging masaya, nakapiling ang kanyang kapatid at ang kanyang mga magulang. Sa kanyang murang gulang, maminamahal, 7 taon lamang siya, naranasan na niya, maminamahal, yung pang-aapi ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Inaapi siya, maminamahal, sapagat paborito siya ng kanyang ama, maminamahal na si Jacob. Paborito siya. At dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, maminamahal, pinagtangkaan siyang patayin. Mabuti na lamang, maminamahal, ay pinigilan na yung kapatid niya ng kanyang panganay na kapatid na si Ruben. Ang sabi, wag natin patayin, ibenta na lamang natin. Kaya nga, maminamahal, sa murang edad, nahiwalay siya sa kanyang magulang, nahiwalay siya sa kanyang mga kapatid. Naranasan niya, maminamahal, na nangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi kumakain, mga minamahal, ay pagbili sa bilang alipin. Ngunit dumating yung pagkakataon, maminamahal, na talagang kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, kahit maminamahal sa panahon ng kahirapan, sasamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa kabila ng kahirapan, maminamahal, sa kabila ng pagsubok na yan, hindi iniwalayan ng Diyos si Jose. Si Joseph, maminamahal, sapagkat nakasumpong siya ng biyaya sa paningin ni Potiphar at ginawa siyang katiwala. Siya ang pinakamataas, maminamahal, sa bahay ni Potiphar. Lahat ay pinagkatiwala, maminamahal, ni Potiphar kay Jose, maminamahal, lahat ng kanyang pag-aari. Pero talagang ang pagsubok ay talagang walang humpay, walang patlang, walang hinto. Talagang sinusundan siya ng pagsubok. Ang nangyari, maminamahal, tinukso siya ng asawa ni Potiphar. At nung ayaw niyang pumayag, maminamahal, siya po ay inakusahan na nagtangkang gasain ang asawa ni Potiphar. Kaya nakulong si Jose, maminamahal. Nakulong siya sa kasalanan hindi niya ginawa. Talagang buong bahagi ng buhay niya, puro kapigatian, mga minamahal ko. Hanggang nagbinata siya, hanggang naging ganap na binata siya, talagang puro pagsubok, puro kahirapan. Pero ang kagandahan, maminamahal, na mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit sa panahon ng kapigatian, hindi kahiwalayan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pati sa kulungan, maminamahal, kasama niya ang Diyos, sapagkat sinabi ng Biblia, maminamahal, nakasumpong siya ng biyaya sa kanyang mga kasamahan sa kulungan. Hindi siya, maminamahal, inaapi, hindi siya mga binubugbog, kundi siya binigyan, maminamahal, na mataas na pagtingin. Ginagalang siya, sapagkat nakaka-interpret siya ng mga panaginip, naiintindihan niya mga panaginip. Kaya nga, meron doon na nakulong, maminamahal, na alalay ng hari. Nung naipaliwanag niya, maminamahal, ang panaginip nito, maminamahal, na sinabi niya na bababalik siya sa kanyang tungkulin bilang alalay ng hari. Ito'y nagkatotoo, maminamahal. Amen. At nung nangyari yan, maminamahal, nandun na siya, nabalik na sa tungkulin, ito pong nakasama niya sa kulungan. Nung ang hari naman ay nagkaroon ng panaginip na hindi niya maintindihan, ay isinaysay niya ang nangyari doon sa kanya, doon sa kulungan, na meron siyang nakasama na nakapagpapaliwanag ng mga malalalim na panaginip. Amen. At ito po yung si Jose, kaya nga pinalaya ng hari ito pong si Jose at dinala sa kanyang palasyo, at mga minamahal, na ipaliwanag ni Jose ang panaginip ng hari, at simula noon naging katiwala na siya ng hari at siya ginawang gobernador ng buong Ehipto. Amen. Yun po, maminamahal, ang mga taong kahit sa kabila ng mga pagsubok, hindi iniiwan ng Diyos, sapagkat sila po yung mga matutuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang layunin pala, maminamahal, bakit nangyari sa matuwid na si Jose ang pagsubok na yan, sapagkat maminamahal, ililigtas niya ang kanyang buong bayang Israel. Sapagkat nagkaroon ng kagutom sa buong mundo, maminamahal. Walang ibang mabili ang pagkain kundi sa Ehipto.
At si Jose ang naging gobernador sa pamagitan mga minamahal ni Jose na naging gobernador ng Ehipto, nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari ng Ehipto ang mga Israelita. Sila po'y sinuplayan ng makakain hanggang magkaroon po mga minamahal muli ng kasaganaan sa buong mundo. Kung hindi naging gobernador si Jose sa Ehipto, naubos na po ang lahi ng Israel. Yeah. Sabi rito, basahin po natin ng Genesis chapter 50 verse 20, ito pala ang layunin, maminamal, bakit nangyari mga pagsubok na ito kay Jose. Basahin po natin. Dito sa aklat ng Genesis, kabanatang 50, talatay 20. At tungkol sa inyo, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na mabuti o kabutihan. Na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa inyo ay ipinilagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Amen. Disin sana wala po ang lipi ng Israel, wala na pong mapa ang Israel, maminamahal, at wala na pong mga lipi si Abraham, maminamahal. Ibig sabihin, ito po'y layunin pala ng mahal na Panginoon, maminamahal. Sabi ng Biblia, all things work together for good. Amen. Meron palang magandang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit nangyari sa akin ito? Lalo na may mga dumarating na mga pagsubok. Nagkaroon tayo ng karamdaman, nagkaroon po ng problema sa ating pamilya. Ang isipin niyo po, yung magandang layunin ng mahal na Panginoon. Amen. Ayaw niya na tayo po'y mapapahama, kaya gagawa siya ng paraan para tayo po, maminamal, ay lumapit sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng problema, bibigyan niya tayo ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng karamdaman para lumapit tayo sa Kanya, sapagkat ito pala ang magandang layunin ng ating mahal na Panginoon. Kasi ang ugali ng tao ngayon, pag walang mga problema, pa-disco-disco. Amen. Ha? Pero kapag may sakit na, may mga problema na sa pamilya, dun lang naalala ang Diyos ko. Amen. Dun lang naalala nila yung katagang Diyos ko, tulungan mo ako. Ganun ang trato ng tao ngayon, maminamal sa mahal na Panginoon. Kaya nga, kinakailangan dumanas ka muna ng problema, maranasan mo muna ang pagsubok, ang karamdaman. Sabi nga nang nabasa natin kanina sa talata, maminamahal sa Deuteronomy chapter 4, verse 29 up to 31, sabi ng Biblia, at mula sa mga pagsubok, mga kakapigatian, mula sa mga pagsubok na yan, mga kahirapan na yan, mula dyan ay hahanapin mo ang mahal na Panginoon at masusumpungan mo siya kung hahanapin mo siya ng buong puso. Amen. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon Diyos, sabi ng Biblia, ay maawaing Diyos nga, at hindi niya kalilimutan ang mga pangako niya na isinumpa niya sa ating mga magulang na tayo po'y ililigtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang unang layunin, mga minamahal. Kaya nga pag mayroon pong mga problema na yan, sabi nga ng Biblia, maminamahal, sa John 13 verse 7, sabi ng malapang na mga nangyayari sa iyo ngayon, ay hindi mo pa nalalaman, pero malalaman mo pagkatapos. Amen. Basahin natin, John 13 verse 7. Dito sa 1, kabanatay 13, talatang 7. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, datapat mauunawa mo pagkatapos. Amen. Amen. Ang ginagawa ko ay hindi mo nalalaman ngayon. Gawa po ng mahal na Panginoon Diyos yan. Amen. Ang ginagawa ko, sabi ng mahal na Panginoon, ay hindi mo nalalaman ngayon, pero malalaman mo pagkatapos. Yes. Mauunawaan mo pagkatapos. Kita mo si Jose. Doon na lamang niya naunawaan na kaya pala nangyari sa kanya ang mga pagsubok na yon. Ang mga kapigatiang yon, dahil mga minamahal, ililigtas niya pala ang buong sambayan niya. Ang kanyang buong lipi, mga minamahal, dahil kay Jose, naligtas ang buong lipi ng Israel. Yan po pala ang magandang plano ng mahal na Panginoon. Amen. At ang pangalawa, maminamahal, sabi ng Biblia, upang sa pamagitan ng ating kahinaan ay tayo po, maminamahal, ay lalong lumakas. Katulad ng nangyari kay Apostol Pablo, kung mababasa niyo po ang 2 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 9, sabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng ating kahinaan, maminamahal, tayo po ay lalakas. Amen. Doon tayo lalong lalakas para hindi tayo umasa sa ating sariling mga kakayanan. Mamaya mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 9.
Ang sabi sa banal na kasulatan, sapagkat sa pamagitan ng ating kahinaan, doon tayo lalong lumalakas. Basahin po natin ang 2 Corinthians 12, verse 7 up to 9. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata po 12, ang talata ay 7 hanggang 9. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ang tinutukoy po dito na tinik sa laman, ito po yung karamdaman ni Apostol Pablo. Amen. Si Apostol Pablo po, maminamahal, ay mayroon pong tinatawag na tinik sa laman, yun sa sakit sa mata. Meron siyang sakit sa mata, maminamahal, mahina ang kanyang ang paningin. Ito po, maminamahal, ay parang nabubulag siya, hindi niya maaninag ang tao. Napakahirap para sa kanya, maminamahal, sapagkat siya po ay mangaral ng salita ng Diyos. Napakaraming gumaling sa pamagitan ng kanyang panalangin, sa kanyang ministry, maminamahal. Sa pamagitan ng panyo ni Apostol Pablo, ang mga mapupunasan ng kanyang panyo ay gumagaling. Panyo lang yan, panyo. Amen. At lahat ng matitigan lang ni Apostol Pablo, katulad na nakasulat sa mga gawa, Kapitulo 14, talatang 8 hanggang 10, makita lang ni Apostol Pablo, maminamahal, ang mga may sakit. Sabi ng Biblia, ang mga lumpoy nakakalakad na kapag nakita niyang may pananampalataya, lumalakad ang mga lumpo. Pero sa panig ni Apostol Pablo, siya po ay bulag. Siya po ay mayroong karamdaman sa mata. At ang sabi, makaitlo siyang nanalangin. 3 beses siyang nanalangin. Sabi dito, ako'y binigyan ng sugo ni Satanas upang ako'y tampalin, upang wag ako magpalalo ng labis. At tungkol dito'y makatatlo akong nanalangin sa Panginoon upang alisin sa akin ito. Ngunit ang sagot ng malapanon sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapurit na may malaking galak sa aking kahinaan upang mananawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Para sa pamagitan po, mga minamal ng ating mga kahinaan, ating mga kapintasan, hindi tayo makapagpalalo sa Diyos, at sabi, sa pamagitan ng ating kahinaan ay lalong lumalakas ang ating kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yes. Tignan niyo, mga minamal, mula nung nagkaroon ng karamdaman si Apostol Pablo, lalo pong lumawak ang kanyang ministry. Lalo pong mas marami po siyang nailapit sa ating mahal na Panginoon, at lalo siyang maminamal naging mainit at matapat, kasi maraming mga mananampalataya, pag walang problema, walang karamdaman, smooth ang buhay nila, yung iba nakakalimot na sa Diyos. Ang mga ibang mga mangaral, pag wala pong mga pangangailangan, walang mga problema, tinatamad ng manalangin. Hindi na nila nagagampanan yung kanilang pag-aayuno, hindi na nila minamahal ang kanilang tungkulin. Minsan, nagiging abala na rin sila sa mga makasanlibutang gawain. Nakakalimutan na nila ang kanilang mga ministeryo. Kaya nga, kay Apostol Pablo, dahil sa kanyang kahinaan, dahil sa kanyang karamdaman, sabi, lalong lumakas, maminamal ang kanyang kapangyarihan na galing sa Diyos, sapagkat lalo siyang masindi sa panalangin. Amen. Lalong lumakas ang pananampalataya niya, at ang sabi ng Biblia, sa pamagitan ng kanyang kahinaan ay doon lumalakas ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan niya. Yun po ang pangalawang layunin, maminamahal. Sabi, upang sa pamagitan ng ating kahinaan ay tayo po, maminamahal, ay lumakas ang ating pananampalataya. Sabi nga ng ating beloved assistant pastor, maminamahal, noon sa kanyang pangangaral, ang Kristiyano kapag walang sakit, walang problema, masarap ang buhay, hindi nga dumadaing sa Diyos. Talagang easy lang ang paglilingkod. Pero pag may mga pagsubok na may kahirapan na, doon masiding nananalangin, nag-aayuno ng 10 days, nag-aayuno ng 21 days. Pero kapag walang mga problema, maminamahal, hindi nga makadalaw sa fasting area. Hindi nga makapunta sa pressing area.
Amen. Kasi nandun sila maminamal sa mga bagay na ikasisiyan ng kanilang laman. Kaya nga, sa pamagitan ng ating kahinaan, doon lumalakas ang ating pananampalataya, lumalakas ang ating kapangyarihan. Sabi nga rito sa 1 Peter chapter 5 verse 10, nasabi rito sa pagkatapos na kayo magagbata, sa sandaling panahon, tayo po ay lalakas. Tayo po maminamal ay tatatag sa ating pananampalataya. Sabi rito sa 2 Peter chapter 5 verse 10. Dito po sa aklat po ng 1 Peter, chapter 5, verse 10. Sabi ito nung Pedro 5:10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Yan po maminamalan, sabi ng banal na salatan. Sabi, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanya ng walang hanggang kalulatian kay Kristo na pagkatapos na tayo'y makapagbatang sandaling panahon. Sandaling panahon lang naman yan. Amen. Maminamahal, pagkatapos nating makapagbatang sa sandaling panahon, siya rin naman ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas sa atin. Yung palang layunin yan, maminamahal ng mga tinik sa laman, yung mga sakit, yung mga dumating sa atin, maminamal ng mga depekto sa ating mga katawan, ito pala ang magpapasakdal sa atin. Kasi kung di nangyari sa atin yan, hindi tayo magiging sakdal. Amen. Minsan nagiging katitisuran pa tayo, minsan maminamal, nagiging matitisurin naman tayo. Kaya nga, dumating sa atin yung mga depekto natin sa katawan, ito pala ay para upang tayo maging sakdal, maging matibay, at maging malakas sa sandaling panahon ng mga pagsubok na dumating na yan, ito po ang magpapatibay, magpapasakdal, at magpapalakas sa atin. Amen. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, sa yan ang sinasabi ko sa inyo, maminamahal, na tayo po ay magtiwala sa kakabutihan at kadakilaan ng ating dakilan Diyos. At ang pangatlo, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, maaring bunga. Bunga ng ating itinanim. Sabi ng banal na kasulatan, kung anong itinanim, ito ang ating aanihin. Bakit dumarating sa atin, mga minamahal, ang mga masamang bagay, kahit hindi naman tayo masama, mabuting tao naman tayo, maaring bunga ng ating itinanim. Kasi ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, siya po ay banayan sa pagkagalit, puspos sa kahabagan. Hindi yung ginawa mong kasalanan ngayon, kinabukasan parurusahan ka na ng Diyos, hindi po. Amen. Sabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 8:11, sabi rito, hindi ipinapato agad ng Diyos ang parusa sa gumagawa ng masama. Amen. Sabi ng Psalms 145 verse 8, sapagkat ang Diyos ay banayad sa pagkagalit, puspos sa kahabagan. Basahin po natin ito sandali. Dito po sa Ecclesiastes, kabanatang 8, talatay 11. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na mga gagalak sa paggawa ng kasamaan. Dito sa mga awit, 145 verse 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandang loob. Amen. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamal, banayad sa pagkagalit, Amen. puspos sa kahabagan. Sure. Pag nakagawa po tayo ng isang kasalanan, minsan nakalimutan na natin bago dumating yung parusa. Bago dumating, maminamal, yung tinatawag na hatol. Sabi rito, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Hindi po ipinapato agad ang hatol ng Diyos sa mga gumagawa ng masama. That's right. Ang Diyos hindi katulad ng sili na pagkagat mo, ang angang, maramdaman mo kagad yung angang, hindi po ganun. Minsan, mga minamal, nakalimutan mo na nga yung nagawa mong kasalanan bago dumating yung hatol ng Diyos. Sabi nga ng Galatia, Kapitulo 6, talatang 7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro sapagkat anuman ang iniyasik ng tao, ay siya rin naman niyang aanihin. Amen. Yun, minsan mga minamalbunga ng ating kasalanan. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, hindi niya ipinapato agad ang parusa kapag nakagawa tayo ng kasalanan. Minsan, ginawa natin, hindi pa tayo mananampalataya.
Katulad nung tayo po'y mga sanlibutan pa, maminamal, hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos, nagawa po natin yun. Tapos dumarating po yung hatol ng Diyos, nung panahon na tayo po'y mananampalataya na. Amen. Nararanasan natin yung sakit, naranasan natin yung karamdaman. Sabi, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Halimbawa, tayo po, maminamal, ay nag-abuso sa ating katawan sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo. Minsan, dumarating po ang epekto niyan, maminamal, paglipas pa ng 10 taon, paglipas pa ng 15 taon, doon lamang natin naranasan. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maminamal, bunga ito ng ating minsan paggawa ng kasalanan. Katulad na nangyari kay Haring David. Si Haring David, maminamahal, siya po ay nagkasala ng pangangalo niya. Nagkasala siya, maminamahal, kay Bathsheba. Siya ay nakiapid kay Bathsheba at ang asawa ni Bathsheba na si Uriah ay pinapatay niya. Inilagay niya doon sa pinakamahirap na laban para mga minamahal sadyang ipapatay. Para makuha niya si Bathsheba, maminamal na napakagandang babae. Nung ito'y kinuha niya, namatay na ang kanyang asawang si Uriah, kinuha niyang asawa si Bathsheba. Pero 8 taon lumipas bago dumating ang parusa ng Diyos, maminamahal. Nagkaanak na muna sila, yung anak nila ay nag-edad pa ng 8 taong gulang bago dumating ang parusa ng Diyos. Pinarusahan sila, maminamahal, namatay ang kanilang anak. Biro mo, napakatagal pa nakalimutan na nga ni David, maminamahal, na nagkasala siya. 8 taong lumipas bago dumating ang parusa. Minsan ganun yan, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, pinapalo tayo ng ating mahal na Panginoon para hindi tayo kasamang hatulan ng sanlibutan. Amen. Sabi rito, basahin natin ang 2 muling talata. Hebrews chapter 12 verse 5 up to 8, talo ng 10 up to 11, at sa 1 Korinto 11:32, ito, maminamahal, ay nararanasan natin, mga minamahal, upang hindi tayo kasamang hatulan ng sanlibutan. Sabi nga, suffer now but enjoy later. Mag-suffer tayo ngayon, pero pagdating ng araw, tayo naman, maminamal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Para hindi tayo makasamang parurusahan ng Diyos gaya ng sanlibutan. Basahin natin 2 muling talata. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 12, talatay 5 hanggang 8, italo ng 10 hanggang 11. Dito po sa 5, at inyong nilimot ang inaral at na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin nga ang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak, talo ng 10. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatay 11, talatay 32. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Amen. Amen. Tayo po, maminamahal, ay nakakaranas ng parusa, sabi ng Biblia, upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit ito'y sa kapakinabangan natin upang makabahagi tayo ng kanyang kabanalan. Sa lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot, gayon man pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamagitan nito. Amen. Yan po, maminamal ang layunin. Ibig sabihin, maminamal kaya nangyayari sa atin yan. Kaya kapag dumarating sa atin yan, maminamal, pag tayo po ay nakaranas nito, isipin lagi natin, remember that God is with you. Amen.
Kahit anong mangyari, remember is God with you. Pangalawa, maminamal, remember what God does for you. Isipin mo palagi yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. At pangatlo, what God does through you. Maminamahal, ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan mo? Yan po ang palaging isa-isip mo. Hindi po ikalulungkot, maminamahal, ang mga pagsubok na yan, kundi sabi ito po ay sa ikatitibay at sa ikasasakdal ng ating pananampalataya. Yes. Kaya sa gabing ito,